maxillary process, and then nasal process, and yung nasal nasa ibabaw nung ilong niya. And then yung nasa gitna nung nasal, yung mesenteroid or yung transverse cut. And then nasa ibabaw nung eyes yung frontal. And then nasa likod ng eyes yung parietal. And then nasa pinakalikod yung occipital. Ayan. And dito sa side na to, may malaking butas. That's the lacrimal. Lacrimal, or yung pinaglalagyan ng tears. And then, ito yung orbital, itong malaking to. External nares. And then, ito yung, ano ba to? Ito yung squamosal dito sa may likod na to. And sa mas likod pa nun yung occipital na nabanggit na kanina. And then, ito yung jugal. Ito yung jugal. And then, nasa dulo nun, yung quadrate. Dito sa end na to. Tapos, ito yung lower jaw niya. Nasa lower jaw niya yung dentary. And nasa dulo nung, nasa may dulo ng dentary dito ay yung, ano ba to? Ay yung articular. Yung siguro pang nganga. Pang articulate ng nganga. And then sa ventral side, yan. Ito yung foramen magnum. And then occipital condyle, which is kitang-kita naman ng umbok. And then nasa likod nito, which is here, yung quadrate. And then, sa gitnang-gitna, nandito yung parasphenoid. And then, nasa gitna pa dito. Ito, sa gitna dito, nandito yung palatine. And then, kapag kinabit mo ulit itong lower jaw, ganyan. Ay, sorry. Ayan, dyan na makikita yung dentary sa ventral side. Or limb ng, ng chicken. And, this is the humerus. Ito yung natanggal na humerus. Ito yung head. Itong malaki dito. And then, tapos itong lubog dito, yung pneumatic foramen. Yung lubog dito. And then, sa baba, meron ditong lubog din, which is the olecranon fossa. And then, ito yung intercondylar groove. Yan. Tapos, babalik na rin natin. Ito ulit yung head. Yan, nandito ulit sa ibabaw. And then, ito yung deltoid ridge. Yung lubog dito. And then, ito yung coronoid fossa. May lubog din dito. And then, itong dalawang to, yung condyles. And ulna. Itong nasa ibabaw na to, ito yung cups for distal condyles of humerus. And ito yung sigmoid. Ayun, sigmoid notch. And then, ito yung radius, yung manifest, yung ulna, yung makapal. Ito, dito sa radius, may curve dito. Ito yung curved axial surface of ulna. And then, sa ilalim, hindi siya masyado kita. Pero nandito yung radiale carpal dito. Pupunta na tayo sa carpometacarpus ng Nandito sa ibabaw na to, nandito yung fused distal carpal bones. Yung mga magkakasama sila. And then, itong pinakamalit na to, ito yung 1 metacarpal. Then, itong sunod yung 2 metacarpal. And then, ito yung 3 metacarpal. Going to move on with the hind limb. Ito yung buong hind limb. And, ang unang natin ay yung femur. Ayan. Ito. Ito yung head. And then, sa ilalim niya, ito yung outer condyle. Ito. And then, itong groove na to, ito yung
condylar fossa, which is yung lubog. And then, pag binaliktad mo siya, ito yung head. And then, ito yung great trochanter. Kagaya dun sa ibang mga species. Ito yung great trochanter. Outer condyles, dalawa siya hanggang dito. Pair siya. Pero, yung katabi ng isang, ay hindi. Ito palang dalawang to, ito yung distal condyle. Tapos, itong nandito sa side na to, ito yung outer condyle. Yung after ng groove, ito na yung outer condyle. Then, yung nasa pagitan nila, hindi naman masyadong makita. Pero, ito din yung intercondylar fossa. Tibiotarsus fibula. Ito yung tibial crest. Tapos, nandito yung head ng fibula. And then, itong manipis na to, ito yung fibula. And then, ito yung tibiotarsus. And then, here, sa baba naman, ito yung distal grooves, itong nasa gitnang to. And then, itong dalawang to, ito yung condyles. And then, ito yung articular facets for tibiotarsus. Ibig sabihin nun, yun yung pinagkakabitan ng tibiotarsus. And then, itong sa paa niya, sa pinakamaliit, yung fourth metatarsal. Tapos, magkasama yung sa itong nasa gitnang to, magkasama yung fourth, third metatarsal. And then, yung nasa pinaka-outer, yung second metatarsal. Ang vertebral column at sternum ng chicken. Tapos, itong naka-fuse na dito, ito na yung mga thoracic. Yan. Tapos, andito, from this point up to this point, lumbar vertebrae. And from this point up to this point, caudal vertebrae. And from this point hanggang sa dito, hanggang dito lang, sacral vertebrae. Yung tatlong vertebrae na yon, yun yung synsacrum nila. Kasi fuse sila together, pero parang kapag pinaghiwa-hiwalay mo lang sila, magiging lumbar, caudal, and sacral. Pero pag sama-sama sila, synsacral sila. Then dito sa gilid, ito yung ilium, itong medyo flat surface dito. And then sa may paumbok na part is yung ischium. And then itong parang maliit na protrusion dito, ito yung pubis. Dito natin makikita yung buong pelvic girdle niya. Ito yung pre-acetabular ilium. And then, itong palubog na to, ito yung perforated acetabulum. Tapos, yung umbok sa taas ng perforated acetabulum, yung antitrochanter surface. Ito dito, yung nasa taas na to. Ito. May surface dyan. Tapos, itong maliit na butas dito, ito naman yung obturator foramen. And then, yung malaking butas naman dito, yung ilioischiatic foramen. And then, ito yung pubis, itong nasa dulo. Ito yung ischium. And then, yung nasa taas na to, ito yung post-acetabular ilium. Tapos, pag iiwalayin natin sila, ito yung buong sternum niya. And before yung sternum, meron siyang pectoral girdle. And ito yung scapular tubercle, yung coracoid. Ito, nasa loob. Ayan. Pero ito lang talaga yung coracoid niya. Tapos, ito kasi ay nakadikit sa sternum. You can see here, sa back na to, pwede siyang tanggalin. Yung pag tinanggal mo siya, makikita mo yung facet for coracoid group of sternum. Tapos, dito sa taas na to, ito yung acromion process.
And then, ito sa taas na to, ito yung acrocoracoid process. And then, dito sa loob na to, ito yung foramen triosum. Triosum. Ayun. Outer part na. Ito yung scapula. Tapos, makikita pa rin tong scapular tubercle. And then, ito yung coracoid. Ay, ito yung coracoid. And then, ito yung buong glenoid cavity. Dito. Ito yung pagdidikitan ng forelimb. Ito yung oblique xiphoid process. Ito. And then, ito yung lower xiphoid process. Ito yung sternal line. May line dito. Ayan. Tapos, ito yung lateral surface of crest or keel. And then, ano pinagkaiba nito? Ito ba yun? Ito bang nasa gitnang to? Na surface? Metasternum. Tapos itong buong to, actually, ang alam ko, itong buong to, dapat ang sternal crest or keel. Itong buong. Tapos itong protrusion na to, ito yung cranial process ng crest or keel. And then, dun sa nagko-connect sa dalawang xiphoid process, which is yung oblique at yung lower xiphoid processes, nagko-connect sa kanila dito. Ito yung posterior lateral metasternal process. Anong kinoconnect niya Itong dalawang to. Tapos, etong mga to, pag tinanggal yan, dun mo mas makikita yung costal facet or grooves. And then, actually from this side, makikita mo siya sa gitna. And then, from this side, dito mo siya makikita. Ito yung manubrium. Okay. Ayan, articular surface of groove for coracoid. Ito yung anterior metasternal process. Ayan. Yung pinakatas.